Believe. Believe in Jesus. You know, it is not convenient for me to preach the truth. Hindi kailanman maging magaan para sa akin bilang isang pare na mag-preach yung totoo. Maniwala kayo, ako'y nagriga. Ang mukha ko matalabas ko. But I was ordained to be faithful to the preaching of Christ. Bakit mo po? When you have faith in God, kung nagmamahal ka, hindi pwedeng salita lang ang pagmamahal. You prove your love to that person. Kapag nagkasama ka, kailangan patunayan sa gawa. Even friendship. You can easily detect kung anong meron sa kaibigan, kung totoong kaibigan. Sabi nga nila kapag may unos, may pagsubok, kapag hirap, doon mo matetest yung kaibigan, kung totoo siya kaibigan, kung totoo siya magmamahal na asawa. Totoo mo yun. Doon mo malalaman kung sino talaga kaibigan. Believe. Because in faith, magkasama yung gawa. Kaya sa simbahan, sabi ko mga religious organization po natin, sa dami pa naman ng organization, hindi sa simbahan, kung lahat ay gagalaw, pag-iiba yung takbo ng simbahan, hindi naman sila naniniwala. They keep destroying one another and they exploit the church. I'm a Eucharistic minister, I'm a lector, member of KC, member naman ng PAP, member naman ng choir, aktibo ako sa youth. You cannot see them. And so liturgical lang sila nakikita. This is our church. Kung maniniwala lang sana tayo, we can change yung picture mo ng simbahan. But if we have faith in God, we can change everything. Mag-iiba. You know, as a priest, ako po ini-inspire din sa mga tao na kikwento sa kanila karnas sa buhay. Sana ko isipin na ang pare ay ganun kalalim pananampalataya. Sana po. Lahat na tayo nag-journey tayo. Sa bawat paglalakbay, mayroon ka makikita na ipapakita ng Diyos sa iyo. Para lalo ka titibay yung pananampalataya mo. Because a priest, if his faith is weak, how can he make strong yung mga taong nagsisimba o yung mga taong binigay ng Diyos na pagsilbihan niya? It's impossible. Just like you, kung ang magulang ay hindi naniniwala na kaya nilang baguhin ang takbo ng buhay ng pamilya nila, walang mangyayari. Isang kailangan mag-restator ka na. And hindi lang restator, mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Not just see them. May mahihirap. Urang lang timtim na asik, hindi ka tigyanda. Pero tignan mo, nakapaagat na. Kada kayo ako na mapagas ni Kasjay, hindi mo papalulot na masakutan ng nakapaagat. Alam mo kung sino ang patulog sa iyo? Ang Diyos. Ang Diyos. Imagine mo, pagkanda mo nakapagtapos na tiguleyo. The irony naman mo, ang yaman mo, may pera kayo, iisa sa mga anak mo, walang nakapagtapos. Anong pagkakaiba? Dahil inisan hindi mo tiningala o naman. Hindi ka na nagpasalamat sa Diyos sa biyahe ng sa iyo. Kaya makikita mo no, sa perspective ng buhay, doon mo makikita kung hanggang saan ka. If you have really faith in God, magdala-dala ka umating pinaka Diyos, believe. Second, be brave enough. Be brave. Hindi pwedeng sa mundong ginagalawan mo natin, hindi pwedeng lalang-lalang lang. Kaya nga, sabi ng Diyos sa akin, ibibigay ko sa iyo. You heard in the second reading in the book of St. Paul to Ephesians. Sabi niya, inegkat na tayo ng Diyos ni Gracia. Because grace is undeserved blessing. Pag hindi sa kaman, mamati ka kung saan, ito na ng Diyos ni Gracia. Pero ilan sa atin ang naniniwala ang lahat
mabuti o karangyaan sa buhay ay galing sa Diyos. Manukan niya kami mamati na ang Diyos ni pagkakwanan ng aming kinipag. Pag we pray, dapat matapang tayo sa paglalakbay. Amin. At kung ipagbubo na magsakol kanya kayo, tapos sa pinagpupuntas ni Piyak kayo. I invite you, kada kayo ako nakapsang nagbuwa-duwa, nagpapuputin. We pray. May sanglan ng Piyak kayo. Pero ko tingnan. Iksan lang. Sabi nga nila, nasa ulit pa rin ang pagsisisi. Third, bear witness to your faith. Bear witness to your faith. Masakot ako, kay pakita paninitan natin kinimbag na ang Diyos. Share your experience with God. Kung ako magkwento sa inyo, I want to share my faith. Kinagilihan. Hindi baga na ako mismo kanya na mayasan pa kinagilihan. I'll be honest sa inyo lahat. Saan ko kaya yung may kinagilihan? Ako kaya yung may kinagilihan? Saan ko kaya nagsimpaw hindi problema hindi sa katawan? Pero wala ako nagawa. I was so hesitant, upset. Pero nandito na, naglitay, tigyan ko, yung unang alabas, yung ulan, hindi nagilihan. At something happens. Makasantong ipakita na ang Diyos, mas nakamo na ang Diyos ni Pag-impaga, gano'n siya. Kayo, makakarinig kayo sa akin. Kung may mga karanasan kayo, na minsan, nagpumiglas kayo at ayaw ninyo, at doon yung nakinay-biyaya. Ganon din karanasan. God sent me persons or people to help in the ministry. Kunti-kunti nakita ko na mas mabuti, higit na mas mabuti yung alam niya kaysa akin. It's a perfect God. If you ask me now, noon, ayaw ko. Now, ang saya-saya. Maski, kitang-kita ko na lang, maski malaking problema, maniniwala ko sa Kanya. God never fails me. I'm sharing my faith sa inyo, para maniwala din kayo. Ito pa, hindi ka naniniwala. Kakaiba mo. Kasi, basihan pa rin yan. Kapag kilala ko yung tao, yung pari ninyo, natutulong kayo. Ito story eh. When they had that project, well, 2.8 million. 2.8 million. Pero, may struggle ako doon ah. Hindi pagsaksakiran na tumulo. No offense sa inyo. No offense. Matapos ko, in good faith kong isi-share. Dahil ito katotohanan. Hindi naman na tumulong ng simbahan, the rich, the influential in this community, nagkagugan ni kaakuan, katakwada, at tinulong. I can do that. I can do that. Alam niyo, ang pinakamadami nagbigay, yung nasa baba, nasa laylayan, na hindi marigaligan, na taga-nabilihan. Isugat tinagpuno, tinagpurangan. Then tell me, pinabayaan pa tayo ng Diyos? Hindi. Second, for almost 1 year, may dialogue ako sa inyo. Let us build our altar. Yes, consultation sa barangay, when Father. One Sunday, for the last time, I ask you, kaya you ka din, usap pa yung altar. Yes, Father, I love you, your project. I nag-pledge 1 million, 500,000, 200,000, and a beautiful meeting, and then ito po gagawin. Pero sa kalagitnaan, nawala silang lahat. Ay ko lang sasabihin sa inyo, at pumunta na itinagkari, lumlum ang taon, hiling po kay Pastor Talon. Pastor Talon,
Kaya 2 million lang tinaitaw tayo din. Mayroon pang balanse, 3.5 plus state plus at plus million. Hindi ko sinabi yun. Kasi naniwala ako sa sinabi nila na gusto kawagdan ako na hindi ng tao kawagdanan mo. Ayaw rin lang. I trust you. Pero, ito na naman ang biyaya ng Diyos. Nuurin niya, at ipapanunutin niyo, dahil ito'y tinakita kailan ako Diyos. We know the fact, ang napintas na relasyon si Father Municipio. For how many years, I never asked, I never begged, higing Municipio na tulungan na tayo. It is by the grace of God. Brother Moises Luminaria can attest to it. Even he himself, alam niya kung paano rin siya pumunta dito. Already pinuha. Oo. Ang cute mo. Hindi ikaw. Siya. Hi. Ming. Pa. Apa. Chicken and rice. Let me have a picture. What's up, guys? I'm Jack. So, tulog na rin na maya. Kuha lang ako tubig sa baba. Then, tulog na rin. Magugas pa sana ako pero bukas na. Ano lang naman hugasan ko yung pinagpinan ko nung kagabi. Tapos kanina. Yun lang naman. Pero bukas na. So, what just happened? Yun yun, Simba. After Simba, ang si kasa namin. Naging busy kami. Kasi, nga, Mother's Day. So, happy Mother's Day sa lahat. Sa mga nanay. Ano pa? Ano bang ginawa? After Simba, pumunta kami para sa Bulaklak. Nagpa-reserve kami. Then, pizza. Spinach, cheesy spinach, tapos pepperoni, yung in-order ng chef ko. Then, ice cream para dito sa bahay, tapos para doon. Then, yan. Pinunta ko muna dito yung ice cream, tapos bumili ako ng coke. Then, bumalik. Yung bulaklaks, mahal ng bulaklak dito sa amin. 100 yung nakasupot, 80 yung hindi. So, yun nga, pangatin yung decision namin kasi parang nagmadali kami. Sana nagdagdag na lang kami ng 80 pesos kaysa pinapalit namin yung dalawa ng walang plastic. So, sunod, kalma muna. So, learn from your mistake na. Then, after nun, kina namin yung pizza. Then, ice cream. Bumili pa kami isa pang ice cream. Yung pinunta ko dito is buko strawberry. And, ang inuwi namin dun sa chef ko is ice cream na rock road and vanilla. Then, doon, nakabalik na kami. Prepare. Go activity. And kumain kasi sa bahay nila, yung parang kabilang bahay, yung kapatid naman ng
nanay ng chef ko. Doon kami kumain. Parami ako eh. Mga pagkain ay pansit, inihaw na isda na hindi ko alam ano isda yun. Tuna ata yun. Then, pinapaitan. Torta ba yun? Torta ata yun. Tapos, nilagang nila. Boiled okra, kamatis, sibuyas, pansit. Yun. Nakakain kami, mga 1 to 3 na din. Tapos, yun. After nun, 3. After kumain, activity. Then, after activity, nanood. Then, nasi kasi yung lola naman ng GF ko. And, ay paglaro sa pamangkin niya. Then, dapat na bang nagsalita ako dito? Suot na ako ng damit. Saan yung shorts? Ayan. Then, ano? Ay paglaro hanggang ilang oras din ay paglaro. Then, kumain. Sakit ng tiyan kasi nga napadami ang kain. So, after ko kumain, CR, tapos kumain ulit ang cake. Then, after nun, onting ayos lang gamit. Tapos kumalat kami ng activity na niya. Inayos pala namin yung bed niya. Kwarto niya. Then, yung activity din. Ito na. Tulog na rin ako. So, bababa na ako para kumain ng tubig. So, end ko na din. So, yun lang naman nangyari. Hindi na ako masyado nakapag-video kasi naiya ako. So, yun lang. Thank you for watching. Happy Mother's Day sa lahat. And, bukang ako tubig kaya stay hydrated. And God bless all. And always pray, okay? Pasok na ulit bukas. Focus ulit sa pag-aaral. Sana. So, yun lang. Bye-bye. Peace out.